morning dyan sa Philippines at sa bawat isa na tumalo or attend sa Bible study na ito. Praise God. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon kasi bigyan ako ng panahon para bahagi sa inyo ang salita ng Diyos. At ako lang ay isang ordinary na tao at alam ko na ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan, pwedeng mabuti ng buhay ng isang tao, o isang tao, or kahit na makasalanan. At ako ay nagpapasalamat din sa mga gym, sa mga police, sa mga warden, sa mga in-charge doon, sa mga pinagbuhan diyan sa Philippines, at lalo naman sa mga gayon din sa mga gym ministry team sa bawat sulok ng mundo, for the cooperation of bawat isa. And so today, ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol po sa pananampalataya na ko na lahat ng mga tao ay may pananampalataya. Pero kailangan na alamin natin kung ano ang tama ng pananampalataya na gusto ng Panginoon na nasa atin. Kasi kahit din ang demonyo, si Satanas ay mayroon din pananampalataya. He also believes in God. Sabi doon sa Santiago na kahit din ng mga demonyo, he also believe in God. At sila rin ay nanginginig. Pero hindi ibig sabihin na sila ay maniwala sa Panginoon at sila ay nanginginig. Sila pa ay maliligtas. Hindi. So, alamin natin ang salita ng Panginoon. Dahil itong salita ng Panginoon, ito ang magbigay sa atin ng tunay o karapat-dapat na pananampalataya na ating matanggap o sundin. Dito sa Hebrews, kung mayroon po tayong Bible, usahan po natin dito sa Hebrews chapter 11 verse 1 to 6. Sa Hebrews chapter 11. Sa verse 1, sabi doon, now faith is confidence in what we hope for. Ang pananampalataya, yung sigurado natin sa ating inaasahan. What we hope for in assurance of what we do not see. Kailangan po na may confidence sa ating inaasahan at siguraduhin natin na kahit na hindi natin nakita ay andun. Then this is what the ancients were commended for. Ay ito yung nagawa ng mga nauna na nanampalataya sa atin. Sa verse 3, sabi doon, by faith, we understand that the universe was formed at God's command. Itong sanlibutan na ito ay naparoon sa utos ng Diyos, so that what is seen was not made out of what was visible. Kaya yung mga hindi natin nakikita, dito po nang galing yung ating nakikita ngayon. It is from the invisible, ibig sabihin from the Spirit. Kaya mas kailangan ng pananampalataya in order na tayo ay mag-operate sa spiritual, sa ating nakikita. Kailangan ng pananampalataya. So, example dito sa verse 4, by faith, Abel brought God a better offering. Si Abel na kapatid ni Cain, anak ni Adat at saka si Eve. Sa pananampalataya, sila po ay ng kanilang handog. Si Abel ang naghandog ng palugod-lugod na handog sa Panginoon kaysa kay Cain. So God brought God a better offering than Cain did. By faith, he was commended as righteous. Ayun, nakita ng Panginoon na siya po ay talagang matuwid na accepted his own offering. Because when God spoke well of his offering and by faith, Abel still speaks even though he is dead. Kahit napatay si Abel,
pa rin na nangungusap o napapakinggan yung matuwid or tunay na pag-andog sa Panginoon. Sa verse 5, dito sa verse 5, by faith, hindi sa pananampalataya, si Enoch was taken from his life so that he did not experience death. Isa naman itong si Enoch na ito na sa pananampalataya, siya po ay kinuha ng Panginoon. Hindi po nakapag-experience ng kamatayan, kundi kinuha ng Panginoon na basta't nawala dito sa mundo. He could not be found. Hindi po mahanapan yung kanyang buto because God had taken him away. Before he was taken, he was commended as one who pleased God. So, bago nakuha, siya po ay talagang lugod-lugod, haya-haya sa harapan ng Diyos. Sa verse 6, it says there, and so, without faith, it is impossible to please God. Kung walang pananampalataya, hindi po natin tayo kalugod sa Panginoon. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Kaya nga, hindi pwede na ang isang tao ay hindi po maligtas ang isang tao kung hindi manampalataya sa Panginoon. Yan. So, may tatlong puntos na gusto kong ibahagi dito tungkol po sa pananampalataya na makikita natin dito sa Hebrews chapter 11 verse 1 to 6. Ang una na makikita natin sa salita ng Panginoon dito po sa verse 6 na kung bakit kailangan natin ang pananampalataya ay sabi doon sa verse 6 na so that we will please God para maging kalugod-lugod tayo sa harapan ng Diyos. Hindi po ang tinitignan ng akala natin or hindi po maging kalugod-lugod ang isang tao sa Panginoon dahil siya po ay gwapo, dahil siya po ay mayaman, ano man. So hindi sa ating outside appearance na doon sa Old Testament, hindi sa ating puso. Yun ang tinitingnan ng Panginoon. Of course, kung nasa atin ang salita ng Panginoon at paniwalaan natin, may pananampalataya tayo sa Panginoon na una na yung pananampalataya, hindi yung pananampalataya ng kagaya ng demonyo, kundi yung pananampalataya, kasi mamaya, tunghayin ko po ang pananampalataya na pwede makapagpunta sa atin na makikita natin sa salita ng Diyos. But mga examples na makikita natin na kagaya ni Abel, nung nabasa natin sa si Abel na palugod-lugod yung kanyang handog sa Panginoon. At kung bakit palugod-lugod, una, alam niya na kung saan po natutuhanan ni Abel at saka si Cain ang kanilang pagsahandog sa Panginoon is of course ito pa ituluro ng kanyang ina, sina Adan at saka si Eve. At sa paghandog sa Panginoon, sa una nagkasala sina Abel na Cain at sina Adan at saka si Eve. Sinuway nila yung utos ng Panginoon at nung sinuway nila yung utos ng Panginoon, biglang nawala yung kanilang damit, naging hubad, nahubaran po sila. And then, and so, they become naked sa Panginoon. And they realize when they disobeyed yung utos ng Panginoon, they realized that they were naked. So, ano ang kanilang ginawa? Kumuha sila ng dahon at the leaves of the fig tree, sabi doon. Kumuha nila yung dahon, ito ang ginawa nila na nakip sa kanilang katawan kasi nahihiya sila. And nung dumating ang Panginoon, sabi ng Panginoon, bakit kayo, saan ba kayo? And sabi ni
Adan at saka si we heard you in the call of the day na andyan, pero kami po ay natatakot. Sabi ng Bayan, bakit po kayo natatakot? Did you eat the fruit of the tree that I told you not to eat? Hinahin ba ninyo yung bunga ng kahoy na sinasabi ko sa inyo na huwag ninyo kainin? And so, sabi naman ni Adan, itong babae. Sabi naman ni Babae, itong ahas. And then, until, sabi ng Panginoon, kinars po ng Panginoon ang mundo ay dumating doon. Dumating ang sumpa or curse. And dahil ang Diyos ay naaawa kay Adan at saka si Eve, ang ginawa po ng Panginoon na para takpan ang katawan ni Adan at saka si Eve para hindi po sila palaging nahihiya. Ang ginawa po ng Panginoon ay kumuha ng balat ng animal. You know, the skin of an animal that represents, kung alisin mo ang balat ng isang animal, lalabas ang dugo dyan. So, yun po ang isang dahilan kung bakit na ang paghandog sa Panginoon ay alugod-lugod kay Abel, because he used animal to offer as part of his worship to God. Yung dugo ay dugo. Yun ang gusto ng Panginoon. Kay Cain, basta kinuha niya yung mga bunga ng kanyang halaman, no shedding of blood, kaya nga nangyari yung handog ni Abel, yung po ay aya-aya sa Panginoon. And so, hanggang ngayon, sabi nga doon sa salita ng Panginoon sa Hebrews chapter 11 na yung handog ni Abel ay talagang pleasing to the Lord. And yun po ang gusto ng Panginoon. Ano ang nangyari kay Abel? Talagang hindi po nagkaroon ng sumpa or punishment. But instead, namatay siya, pero natin na because he is pleasing to God, lugod ang kanyang ginagawa at pupuri sa Panginoon. Kaya natin na pag ang isang tao ay lugod o ayaya sa isang tao, ano gawin mo sa isang tao kung yung tao ay maganda, mabuti ang kanyang ginagawa sa inyo, ay siyempre kahit na yung tao na ordinary, itong tao na ito, talagang masunurin, mabuti ang kanyang ginagawa, talagang kaayain. Siyempre, maganda, mabuti ang kanyang gagawin. Ganun din ang Panginoon. At isa pa, itong si Enoch na ito na nabasa natin, na basta't nawala, because he was on pleasing to God. Lugod or kaaya-aya ang kanyang buhay sa Panginoon. And this is a picture of what we call the rapture. May darating po na rapture, hindi ko alam kung anong Tagalog ng rapture, pero walang makakanapan na rapture. But ang rapture po, ito po yung kung walang nakakalam sabi sa salita ng Panginoon. But ang Panginoon ay bababa, nasa langit. Just like when Jesus went up to heaven at tumingin yung mga disciples, nakatingkala sila doon sa langit at sabi ng biglang na wala si Jesus na pupunta sa taas at siya po ay he was covered with clouds and then biglang may dumating na angels, anghel sa mga disciples na nakatingin sa langit na tinitingnan nila si Jesus at sabi ng angels na ito, this Jesus na napunta sa langit, siya rin ay babalik. In the same way na nakita ninyo na napunta sa langit, ganoon din, babalik ang Panginoon. So, maniwala ka o hindi, babalik ang Panginoon. So, ano ang lugi pag hindi ka maniniwala? Ikaw ang lugi. Kasi, babalik, kahit na hindi mo ka lang paniwalaan na babalik sa Panginoon. Babalik ang Panginoon. Hindi ito yung ihinto ang Panginoon sa langit, doon sa ulap, and then, yung mga inampalataya na sumusunod sa kagustuhan ng Panginoon, kaaya sa Panginoon, kagaya ni Noah, kagaya pala ni Enoch na he was pleasing, kaaya-aya kanyang buhay sa Panginoon. Anong yung nangyari? Basta kinuha ng Panginoon. Ganon din, yung mga sumusunod sa
utos ng Diyos. Sila rin ay they will meet the Lord. Sasalubungin nila ang Diyos sa langit. And then, to be with the Lord forever. That is what we call the rapture. Ito. And this will be a great, great, great good news. Marami po ang mga tao na pamunod na. Especially those who do not know the Word of God. Walang alam sa salita ng Panginoon. Ano kaya ang nangyari sa atin? Yung mga bata, because yung mga babies, sabi daw sa salita ng Diyos, sila ay di belongs to God. Alin ng Diyos yung mga bata. Wala. Kaya sabi nga sa salita ng Panginoon na how great God. Talagang mahirap sa mga babae na buntis kasi makukuha yung mga bata. And then they will be with the Lord forever. At ito yung example na nakita natin. Si Enoch ang isang example na basta na wala kinuha ng Panginoon. And so, this is a warning para sa ating lahat na kailangan nakahanda tayo na naaakyat o sasalubong sa Panginoon kung darating yung panahon na kung hindi pa tayo patay. So Enoch was one example ng kaya yung kanyang sa Panginoon kaya kinuha ng Diyos. And then si Noah rin, ang isa na he was righteous and pleasing in the sight of God. Yung sa Genesis chapter 6, sabi doon na si Inay, lahat po ng mga tao ay sabi doon, okay, let's say, Noah found favor in the eyes of the Lord. This is the account of Noah. Ito po ang buhay ni Noah noon at sa kanyang pamilya. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time. He walked faithfully with God. Talagang yun po ang buhay ni Noah na magulo, makasalanan ang mundo at ang gumagawa ng matuwid. Nakakaya na ngayon, puro kasamahan ang nangyayari, walang puro kasinungalingan at walang gusto magpulit sa sumunod sa utos ng Diyos. Pero nung tumingin ang Panginoon mula sa langit, nakita niya si Noah who was righteous and blameless. Ang kanyang buhay sa Panginoon. So, ano ang ginawa ng Panginoon? Noah, handa mo ang gumawa ka ng ark, may darating na baha. And so, si Noah, nananampalataya, he believes, naniwala sa utos ng Diyos. Kaya, kahit na tinatawanan ng mga tao, Noah, kung ayaw mo kumain ng pulukan, kung ano dyan, ng kuning-kuning dyan, sige, dyan ka na lang. Tawanan nila si Noah, pero no, si Noah ay talagang he stood firm. So what happened? After 100 years na paghanda ni Noah sa ark, pag-build ni Noah sa ark, sa kanyang kasalaysay or sa kanyang pag-preach sa salita ng Panginoon. Wala pa rin naniwala sa kanya, pero ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. So, what happened? The Lord answered his prayer. Hallelujah. So, glory to God. And so, Noah was, alam natin, faith is yung positive. You are positive to the Word of God, not negative, hindi po negative. So, ang pananampalataya ka na, if you believe in God, you need to be positive, hindi yung negatibo ang iniisip na, totoo ba o hindi. You need to be sure that positive, because ang salita ng Panginoon ay totoo ito. Hallelujah. So, ito ang mga tatlong example na nakita natin na kinuha ng Panginoon, hindi po binayaan ng Panginoon, but the Lord saved His people. And so, hallelujah, these are good example na ating sundin. And huwag tayong mawala ng pag-asa po. Ang itong tao na ito ay tinulungan ng Panginoon, iniligtas ng Panginoon, kahit na mahirap
mabigat ang kanilang kalagayan, pero iniligtas pa rin ng Panginoon dahil sa kanilang pananampalataya. And pangalawa na dahilan kung bakit kailangan natin ang pananampalataya, ito sa Ephesians chapter 2 verse 89. Sabi po doon natin na salita doon sa Piso Kapitulo 2 versikulo 8 in 9, dahil sa biyaya ng Diyos. So because because of the grace of God, naligtas kayo ng sumanampalataya kayo kay Kristo. Alog ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. So, faith is, sabi doon na we need faith in order for us to be saved. We need faith to please God. Amen. Now, ang pananampalataya ay kailangan natin para tayo po ay maligtas. So, hindi po sa ating gawa, sabi sa salita ng Panginoon, hindi po kailangan na gumawa ka ng cross para ipako mo yung katawan sa cross, hindi po yun. Kasi tapos na si Jesus ang gumawa ng ganyan na ginawa na ni Jesus nung sinakripisyo ng Diyos ni Jesus Kristo ang kanyang katawan para sa ating kasalanan. At hindi na natin kailangan na gawin uli yun, kundi paniwalaan na lang natin by grace through faith. So, ano ang ating paniwalaan? Paniwalaan natin yung ginawa ni Jesus na kanyang pagkamatay sa krus para sa ating kaligtasan. And sabi doon na, it is not by works. Kasi insulto sa Panginoon kung sabi mo, para maligtas ako, gawin ko ito, ako kung aking katawan sa krus. Kasi parang insulto na sabihin mo na kung lang yung ginawa ng Panginoon, kaya kailangan din na ipako ko ang aking katawan sa krus. Kahit na ipako mo ang aking katawan sa krus, kung walang pagsisisi at pananampalataya sa Panginoon, walang impera. Yun ang sabi nila na walang effect. Walang epekto kung gano'n. Kailangan na paano natin makuha itong pananampalataya sa salita ng Panginoon sa Romans 10 verse 17. Itong pananampalataya na kailangan na nasa atin para tayo ay maligtas. Sabi doon sa salita ng Panginoon ay ito yung makukuha natin sa ating pakikinig sa salita ng Panginoon. Sabi nga dito na sa sampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo. So, mayroon ka mang pananampalataya dyan. Pero kung hindi ka nakikinig sa salita ng Panginoon, kung wala mong napapakinggan sa salita ng Panginoon, ibang pananampalataya. So, importante po ang makinig sa salita ng Panginoon sa mensahe tungkol kay Kristo. Dahil sabi dito na maririnig lang niya ito kung may marangal mga araw sa kanya. And that's why, kahit anuman, dito tayo na ipinapangaraw ng salita ng Panginoon. We are having this Bible study so that makinig ang bawat isa. Bawat isa. At kung makinig ang isang tao, magkakaroon siya ng pananampalataya. Without hearing the Word of God, hindi ka makakakuha ng pananampalataya na pwedeng makapagligtas sa iyo. It's only when you hear, ito po yung gusto ng Panginoon na pananampalataya na nasa atin para magkaroon tayo ng kaligtasan. Importante po yung makinig at paniwalaan ng salita ng Panginoon. Sa Matthew chapter 24 verse 14, sabi dito, ipangaral sa buong mundo ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang malaman ito ng lahat ng tao at saka darating ang katapusan. Ito pala ang dahilan na para walang rason, walang sanhi, walang dahilan na isang tao ay sabihin niya na bakit ako mapunta sa impyerno? Bakit ako maparusahan? Kaya nga, andito ang salita ng Panginoon na ipinapangaral ng mga pastors, mga teachers, kahit sa online, so that wala pong rason ang isang tao kung darating yung judgment at sabi ng Panginoon doon ka papunta.
sinabi ng Panginoon na wala akong excuse. Kung ang isang tao sabi, hindi ko nakipagyan ang salita. Sabi ng salita ng Panginoon, dahil mo parang simple. Aaron, bakit hindi mo? Sa such simple, or sa ano dyan, or sa bilangguan, wherever, sa ano man dyan, andun ang salita ng Panginoon. So wala akong magsasabi na hindi ko, wala akong excuse ako kasi wala akong napakinggan na salita ng Panginoon. In fact, ngayon na talagang wala akong rason na isang tao hindi walang mapakinggan na salita ng Panginoon. Bago dumating ang Panginoon, ito nga, ipapangaral ng salita ng Panginoon. And then lastly, na dahilan kung bakit ang isang tao ay kailangan niya pananampalataya para dito sa Mark chapter 11, verse 22-24. Ang sabi dito na sinabi ni Jesus, verse 22, sabi nito, sinabi ni Jesus sa kanila, sumanampalataya kayo sa Diyos. Sinabi ko sa inyo ang totoo, kung may pananampalataya kayo, maaari ninyong sabihin sa mundo na ito, lumapit ka sa dagat, at kung hindi kayo nag-aalinlangan, kundi nananampalataya, mangyayari na ang sinasabi, ang sinabi ni Diyos. So, if you have faith in God, if you believe, sabi mo, maniwala ka. So, una, paniwalaan mo. Ang una sa lahat, para makita mo ang himala sa inyong buhay, ang una is maniwala ka muna. Kasi ang mga iba, hindi ako maintindihan ng salita ng Panginoon. Bakit hindi mo? Bakit wala kang naiintindihan sa salita? Dahil hindi ka maniwala. Ang una, maniwala ka muna, and then darating ang pagkaintindi sa salita ng Panginoon. Pero pag hindi ka maniwala, kahit na ano dyan, hindi mo maintindihan ang salita ng Panginoon. Kaya ng isang tao na nagsabi na dahil itim yung bata at ang lumalabas sa bata ay puti na gatas. Hindi dahil hindi niya paniwalaan ang isang tao ay kailangan ng paniwalaan mo. Ay hindi ko paniwalaan na itong gatas na ito nanggaling sa itim na bata. Ay hindi inom yan. Walang mangyayari sa kanyang katawan. Pero pag paniwalaan niya na itong gatas na ito nanggaling sa baka na ito, o kahit na baka o ito, paniwalaan mo yan. Hindi mo maintindihan kung bakit yung gatas ay puti at yung baka ay itim. Hindi natin maintindihan. But because you believe that milk came from that black cow, so you drink it and it will give some nutrients to your body. And ganun din. Kailangan na para maging effective. Actually, the reason why we need to have faith is so that our prayers will be effective. Kagaya na nabasa natin na sabi ng Jesus na have faith in God. At pwede mong sabihin sa bundok na ito, ikaw na bundok, pwede mong takasadalat. And then, believe in your heart, it will happen. Ibig sabihin, may effect, may mangyayari. Kahit na hindi mo basta paniwalaan mo yung have faith. And so, sa James chapter 5 verse, dito nga sa James chapter 5 verse 15, sa natin, James chapter 5 verse 15, sabi dito, kaya nga, sa verse 15, simula sa 15, ang panalangin may pananampalataya ay nakapagpagaling ng may sakit. Sabihin, may effect yun. Prayer with faith brings healing to the sick. Ipabangon siya ng Panginoon at patawarin kung nagkasala siya. O maliwanag yan. Sa verse 16, sabi dito na, therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you will be healed. The prayer of a righteous person is powerful and
Because that person has faith, righteousness, we receive righteousness by faith. And so, that faith na sa panalangin na may kasama na nananampalataya, itigdig yan. Halagang sigurado na may the prayers will be answered. And ang panalangin ay ito yung ating paraan para makiusap sa Panginoon. So prayer is actually talking with God. And so, because God is Spirit, hindi natin nakikita, we need to have faith. So that even if kahit na hindi natin nakita ang Diyos, sa ating pananampalataya, at doon ang Panginoon, na napakinggan ng Panginoon ng ating